Magandang umaga, tanghali sa ang sulok makayo ng mundo. Naroroon, mga kababayan. Pag-uusapan po natin ang pagiging tapat na asong ulol nitong si Boyeng Rimulya at pagbibigay ng proteksyon kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Hindi pala tayo dapat magtaka dahil sa kanyang bagong interview, mga kababayan, ay nabulgar na ang tatay pala nitong si Boyeng Rimulya ay tapat na krone ni Marcos Sr. Ngunit, kagaya ng inaasahan po natin, hindi naman po sila nagsasabi ng katotohanan, kundi pawang kasinungalingan at lahat ay dinidinay po nila. Anyway, yan po yung isa sa ating pag-uusapan at isama na rin po natin, mga kabayan po natin, yung palaban na pagbubulgar at pagbubuking ni Congressman Pulong Duterte dito po sa mga bayaran na nasa Armed Forces of the Philippines po natin at nasa Philippine Coast Guard po natin. Itong si Tralala at yung nasa Armed Forces po natin na parang gusto pa na makipaggera sa China. Parang kayang-kaya ba nilang labanan ang China, no? At syempre, hindi yan kagustuhan ng bawat Pilipino, kundi yan ay kagustuhan ng mga Amerikano na tayo ay ibala sa kanyon. Pero ang tanong, kaya ba natin makipagsabayan? Ultimo kahirapan sa ating bansa hindi masolusyonan. Issue sa corruption, sa flood control, hindi nga masolusyonan. Makipaggera pa sila sa mga karatig bansa po natin na higante. At alam po natin na wala po tayong laban. Yan po yung ating pag-uusapan at kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like at kung kayo ay hindi nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, mga kabayan. Usaping krone, usaping asong ulol, tuta, ito si Boyeng Rimulya, mga kabayan. Panoorin nyo ito. Know that you come from a dynasty. Okay? Well, I'm the second generation. Yes, and your father was a, well, quote-unquote crony. No, he was never a crony. Ferdinand He was Sr. never a crony. Siyempre, mga kabayan po natin, defensive. Kasi pag sinasabi mong krone, kasabwat po yon sa pagnanakaw na ginawa ng isang diktador na tatay ni Bongbong Marcos. So, talagang hindi niya sabihin niya na krone. Sabihin niya lang is political leader. Pareho lang yun. Magkaiba lang yung term, no? Ano siya? He was a political leader, but he was never a crony. He was never in the circle. He was the leader, the local leader that he was. And he was a... Oh, syempre, deny pa more. Deny mo nga yung bending dalo eh. Deny mo nga yung mga script na ginagawa nyo po against sa mga Duterte. Yung pagtatarget nyo ngayon sa mga Duterte, dinideny nyo nga po at sinasabi nyo lang na ginagawa nyo lang po ang inyong trabaho. Trabaho ba ng isang ombudsman na mag-press conference halos araw-araw at bungad pa lang ay hahalongkatin daw po yung salin ng ating Vice Presidente? Pero usaping salin, mamaya pupunta tayo dyan. Dahil gusto nila ang salin ni Vice President Sara, lahat ay ipakita sa taong bayan. Pero yung kanilang salin, kailangan selective lang ang pwede nilang ipakita. O, di ba? Yan ang sinasabi nilang patas ang panggobyernong ito. Ulit tayo. visionary. He transformed Cavite. I can say that. Okay, right now, in the midst of the ongoing flood control project, Yan, anomaly, control. na napakabigat. And nung nagsimula ito, Ombudsman, ang focus ng lahat ay yung House Speaker kasi yung si Congressman Zaldico, Chair of the Appropriations Committee, appointee niya, no? Sabihin na natin. Siya pumili nun. Yes. Siya pumili ng chairman ng appropriations. Yes. Oh. And to this day, ang perception ay silang dalawa talaga ang promotor ng lahat ng ito. You agree with that? Ano yan eh? Hindi pa mag-agree, mga kabayan po natin. Siyempre, si Martin Romualdez protektado, si Zaldico ay hindi. So, hindi siya pwedeng mag-agree na yung dalawa, si Zaldico and Martin Romualdez, ay pinuno, leader ng mga nangyayaring korupsyon nangyayari sa ating bansa. Yan ang paulit-ulit na sinasabi po ng ating Vice Presidente. Dalawa lang yung may hawak ng kaba ng bayan, Martin Romualdez and Zaldico. At kontrolado nila yung pagre-release ng pundo sa bawat kongresista. At kung sino man na hindi nila kaalyado ay hindi makakatanggap. At marami na po nagpapatunay dyan. Nagpapatunay itong si Congressman Busita, Senator, dating Congressman, now Senator Marcolita. At marami pang iba, of course, no? Walang iba si Congressman Pulong Duterte na halos napabayaan na yung kanyang distrito, yung mga proyekto sa kanyang distrito ay hindi na magawa-gawa dahil po hindi siya binibigyan ng budget nitong si Martin Romualdez. Toby Chanco pala, isama na po natin. No, na kontrolado nga ang budget dahil si Toby Chanco ay hindi na sumusunod kay Martin Romualdez. Yung nangyari po, o ginipit din ang kanyang budget. And now, napilitan si
Martin Romualdez na umalis dahil sumabog na sa galit ang sambayang Pilipino. Tumakas with Saldico. We don't know kung saan sila ngayon na nagtatago, mga kababayan po natin. And the name cannot mention. Pinangalanan din po yan ni Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, na sila po ngayon ang kasama sa pinag-iinitan ng administrasyon ni Marcos Jr. Tuloy tayo. If there's a mistake of omission or sabihin natin omission, ito na yon. It's the worst that ever happened. What omission was that? Hindi niya kailangan niya panindigan yung kanyang pagpili kay Saldico. Okay. Ayun na nakikita ko. Kasi kung liability lang, kailangan dalhin talaga yung ebidensya. Mahirap Yan ang sinasabi po ni Boyeng Rimulya. Hindi daw po pwede na isama sa pananagutan o hindi pwedeng masama sa pananagutan ni Saldico itong si Martin Romualdez. Kasi kailangan daw yung ebidensya. So, pwede niyang sabihin na panindigan yung pagpili niya kay Saldico, pero hindi daw po kasama sa pananagutan ni Saldico itong si Martin Romualdez dahil wala naman daw pong ebidensya. Yun ang sinasabi niya. How about yung mga nagsasalita? How about yung pera? Yung biglang yaman ni Martin Romualdez? Yung sinasabi ni BP Sara? Ang sinasabi ng iba't ibang kongresista? Yung mga pahayag ni Toby Chanco? At nakita natin yung mga insertion sa budget natin na hindi nila pwedeng pasinungalingan yan dahil sila ang pumiperma sa maanumalyang pondo na ito. Kaya tayo po dahil ang sinasabi ni Boyeng Rimulya, ebidensya. Kaya tayo po ay nanawagan, nakikiusap. Kung may nakikinig at kung makakarating po sa mga kongresista na ngayon ay inconvent o tapos na po ang kanilang termino, gumawa po kayo ng mabuti naman para sa bayan ng Pilipino. At least, kahit kayo po ay magnanakaw, maisip lang man ng tao na kayo po ay magsasalita ng katotohanan bilang pagsisi sa inyong ginawang pagnanakaw. Ikanta nyo na po, sabihin nyo na po kung ano po ang involvement ni Martin Romualdez, kung may involvement man si Martin Romualdez sa bawat maanumalyang proyekto sa inyong distrito. Dahil hindi lang po ito daan-daan, baka libo-libong flood control po ang kanilang pinagnanakawan na ang katumbas po nito ay bilyones. Na ngayon ay ang gusto ni Boyeng Rimulya, unahin mo na imbestigahan si Bongo, unahin mo na imbestigahan si Vice President Sara, unahin mo na imbestigahan yung war on drugs ni President Duterte. Anong tawag dito, mga kababayan po natin? Ito po is another diversionary tactics para malihis ang isyo, mabago yung perception, mabawasan yung galit ng taong bayan sa anomalya sa flood control na nangyari. And gusto nila ay ibaling ito sa mga Duterte. Gusto nila ilipat ang galit ng taong bayan sa mga Duterte. Kaya gusto nila palabasin na may mga masamang nangyari or masamang ginawa ang Duterte administration or si Bongo. Pero I think, mga kababayan po natin, ako sa personal ko lang na nakikita ngayon sa mga nangyari sa ating bansa and reaction ng bawat Pilipino, iyan po ang hindi nila kayang baguhin. Yung paniniwala ng tao na sila ang magnanakaw. Kaya kahit sabihin dito ni Martin Romualdez, Saldico, na wala silang kinalaman, nandyan po yung ebidensya Kita sa mga ari-arian nila, kita sa mga pinagagawa nila. Ang mga nagsasalita kung paano po sila ginigipit sa pamagitan ng pondo. Kung paano nila pinasok yung iba't ibang ahensya ng gobyerno sa PhilHealth, sa health, pati po sa Department of Agriculture, pati yung pag-import ng isda, pati po sa Philippine National Police, sa DILG. May mga insertion po sila. Department of Education, gusto nila mag-insert at ang gusto nila is sila yung maghawak ng budget. So, yan ang mga ebidensya na sinasabi ni Boyeng Rimulya na kailangan daw po, may mga patunay. Kaya alam ko na sa kongresista rin mismo yung mga patunay. Kung sila po ay magsalita, sila po ay maninindigan. Dapat gumawa naman po sila ng kabutihan para po sa ating bansa. Kay Boyeng Rimulya, alam mo si Boyeng Rimulya may cancer ito, mga kabayan po natin. Siya mismo umamin siya na yung dugo niya ngayon ay hindi na itong original na dugo niya. So, dugo na ito na galing sa kanyang anak. Alam nyo, cancer po yun. Alam mo yung sakit sa puso, Hindi naman ibig sabihin ay gumaling ka, habang buhay ka nang gagaling yung sakit na yan,
anytime from now, pwedeng bumalik po yun. Kaya dapat yung mga ito, gumawa na lang sila ng kabutihan para sa ating bansa. No? Kasi alam ng taong bayan, pangagago, paluloko. Yung ginagawa nila Demanda na walang ebidensya, Lucci. Yan ang justice natin. Para magsampa ka ng demanda kay kaninong tao, ebidensya hinahanap ko. Yun naman ang Paano yung ebidensya, tinatago nga ng kaalyado nyo. Pati yung ICI na naghahanap ng ebidensya, kino-cover up din. tema namin kahit sa DOJ. Hindi kami nagpa-file ng kaso pag walang ebidensya. Yun lang yung sinasabi ko sa mga tao na talagang sobrang ang galit. Huwag kayong magagalit. Gawin nyo yung trabaho nyo maghanap ng ebidensya. Yung galit, masisira lang ang diskarte nyo dyan. Huwag kayong magagalit. So wala pa bang nakikitang ebidensya doon sa mga Wala direct pang lumalabas. testimonies? Wala pa. halimbawa? Wala pang talagang... Well, yung drive. Tingnan niyo po mga kababayan po natin, pati si Lochi nagsasabi, wala pa bang ebidensya? So, ano ang purpose ng kanilang investigation? Kung bakit hanggang ngayon, wala pa ring ebidensya. Doon pa lang maisip nyo mga kababayan, na yung ebidensya, tinatago nila para sabihin sa taong bayan na wala pa rin tayong ebidensya. Na nagli-link, nagko-connect kay Martin Romualdez, kay Saldico, kay Sandro Marcos, or kay Bongbong Marcos. Sabihin nila, wala tayong ebidensya dyan. Sabi ni Claire Castro, yan ay mga chismis lang. Kasi, kung ano man yung magli-link ng mga ebidensya sa mga taong ito, na pinagsisilbihan nitong si Boyeng Remulla, sabi nga ni Mayor Magalong, may mga ebidensya na tinatago at hindi sinasa publiko. Kaya malinaw na ayaw nila ng transparency, ayaw nila na i-livestream ang bawat pagdinig investigation sa ICI. Kaya walang ebidensya. Kaya magtaka kayo. Kaya sabi ni Boyeng Remulla, huwag kayong magalit, dapat maghanap kayo ng ebidensya. Tangina, dapat lalong magalit ang taong bayan. Dahil napakahaba na ng panahon simula nung sinasabing si Bongbong Marcos ay nagsalita kung sino at kung anong kontraktor yung mga involved sa anomalyang flood control na ito, bakit hanggang ngayon wala pang ebidensya? So inutil sila. Kasi bakit hanggang ngayon wala pang ebidensya? Na naghatid ng basura, hindi ba testimony yun? Nawawala nga yung... Hindi driver yun. Yung taong yun na kasama, nawala. Hindi sumipot sa DOJ. At Alam mo, strategy yun, no, ng mga Marines. Alam nila kapag sumipot sila sa'yo. Alam nila kung ano yung planong gawin mo, Boyeng. Kaya strategy na wag na sumipot kaysa ipitin, no? O baka mamaya kung ano-anong pananakot ang gagawin nyo. Walang tiwala sa inyo nun. Ipagmumukha mo pa lang. hindi basta-basta na madadala nyo at madala nyo sa inyong pananakot or sa inyong trauma yung Marines na ito. Lalabas yan, Boyeng. Ako nakikita ko lalabas po si Master Sergeant Cotisa. yun nga yung naging problema. Sabi niya, gusto niya magpa-witness protection program. Nung tinanong siya, parang hindi niya naintindihan yung binasa niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya sumisipot ulit. So, hindi ka naniniwala? Parang may kalabuan. Siyempre, pinoproteksyonan nga niya Pinoproteksyonan niya, ma'am, yung mga amo niya. So talagang sabihin niya hindi maniniwala at sabihin niya na may kalabuan. Sabihin niya may mga handler, sabihin niya may mga taong nasa likod nitong si Gotisa. Ma'am, hindi talaga maniniwala niyan because Boyeng Remulla is protecting Martin Romualdez. Yun. Kailangan natin na mas yung Halata mas masyado sa interview niya. No? talagang makikipag-usap ng mata sa mata. Kasi ito mailap masyado. Tsaka yung binasa niya, kababasa niya lang na kanyang sinumpaang salaysay. Tapos pagkatapos nun, nung tinanong siya tungkol sa kanyang sinumpaang salaysay, ang sabi niya, hindi niya raw kailangan ng witness protection program. Pero yun ang kanya sinabi. Kasi na-realize niya na kapag magpasakop siya sa witness protection program, script nyo na naman ang kanyang kailangang sundin. Sabi niya siguro, wag na tayo dyan, delikado tayo dyan. Na dahilan kung bakit siya na ron humaharap para raw magkaroon siya ng witness protection. Okay. So, anong basa mo ron? Dinikta sa kanya yon, binigay sa kanya yon. Pinapirmahan sa kanya yon, hindi niya Pero in fairness mga kabayan, ang ganda ng ganda ng dating ng pag-interview nitong si Lochi Cruz Valdez. So, tumatayo siya ditong patas. nababasa yun. Nino? Kung sino man, nag-ooperate, may operator. Oh, di ba? Sabi ni Boyeng Remulla, sa bawat acquisition dapat may ebidensya ka. Ito paratang itong pinagagawa niya Wala naman siyang sapat na ebidensya. No, chismis lang ang sinasabi niya na may operator kay Master Sergeant Cotisa. Bakit hindi niya pangalanan kung talagang may ebidensya ka?
Yan ang problema. Sabi na maghanap ka ng ebidensya bago magsalita, huwag puro paratang. Sa kanya, ginagawa niya puro paratang. Ben, Pero talo. si Senator Marcoleta ang nagdala sa kanya noon eh. No, pero may nagsabi sa akin na meron pang iba. Isang operator na dati within the Malacanang. Chismis pa rin. Labas mong ebidensya at patunayan mo. Kasuhan mo kung sinong operator na yan ang sinasabi mo. Within the Malacanang circle and within the political circle. Okay. Isip si So hindi Lucia. ka naniniwala doon in effect and you're not going Hindi, to kasi pursue him sana anymore? sumipot siya eh. I have too much to do, Luigi. Kung dyan ako yun ang pagdidiskitahan ko, baka maubos ang oras natin sa kakahabol ng ibang tao pa. Marami tayong kailangang habulin. Hindi lang yan ang ating interes. Kasi nga, meron naman siyang handler. Idalhin na lang sa atin ulit. Para makausap natin, di ba? Pero kasi dyan nakatuon ang publiko ngayon eh. Kay Speaker Martin, tsaka kay Congressman Zaldico. Oo, na feeling, oo, alam ang ko. feeling ng lahat ay wala na. Natapos ng Senate Blue Ribbon hearing. Sa Congress, wala rin kasi wala namang credibility dahil sabi nga nila, karamihan ng proponent nandun sa Kongreso at sa Senate. Tama po. Nasa Kongreso yung proponent. Pero mga senador ang dinitiin. Wala pang nag-file ng kaso against him na may ebidensya. Yun ang hinahanap natin eh. Paano mo ididiin ang tao na wala kang ebidensya? So, anong sinasabi? Pero ikaw, nung nasa Justice Department ka, pati yung mga missing sabongeros, nagawan mo, talagang Hindi, nangako may ko from the ebidensya start yun eh. na May testigo tayo. hahanapin mo. Ayan, napakalaking supalpal yan. Bakit sa mga missing sabungeros, ang ingay-ingay mo, iwala ka namang sapat na ebidensya. Yung witness nyo nga, walang kakwenta-kwenta. Alata po na may handler. O, sino yung handler na yan? Supalpal, di ba? Yung May mga testigo yun, tayo diba? doon na tumatayo, tumitindig. Yan. May testigo, may tumatayo, may tumitindig. May handler. Ganun ba yun? At hindi umatras. So at dito, hindi nagtatago. yeah, I know, but dito, ang sinasabi mo, wala. Eh, sana Testigo. bumalik si Gutes. Ang galing mga kababayan po natin, no? Saludo tayo sa interview na ito ni Ma'am Lucy Cruz Valdez. Talagang, no, pinipiga niya ang itlog ni Boying Remulla. At tingnan niyo po mukhang napipikon po itong si Boying Remulla dito po sa mga katanungan. Doon pa lang sa pa-intro na yung tatay niya is crony pala ni Marcos Sr. Medyo naasar na siya doon. O dito naman ngayon sa usapin ng missing sabungeros. Nasabi, sa missing sabungeros, bakit? May pinailang kayo ng kaso, wala naman kayong sapat na ebidensya. Bakit dito ngayon ayaw nyo maniwala? Napakagaling po ng tanong. Bumalik siya. At patutuhanan niya yung sinabi niya. Babalik yan. Yan po yung abangan nyo. Babalik yan. Pero syempre hindi yan magtitiwala sa inyo, Boying. Ikaw nga, ang dami mong kaso, naging ombudsman ka pa. Nakakuha ka pa ng clearance. Kasi, planado yan ni Bongbong Marcos na ikaw talaga ilagay sa ombudsman. Kasi alam niya na ikaw ay asong ulol, no? Pero alam niyo mga bayan po natin, malapit na nakikita na natin, malapit na pumirma ang bulate kay Boying. Yeah. Yun pa lang eh. Sana meron pa iba sumipot. Sabi ni Bongo, bakit nililihis mo sa kanila? Yan, Bakit isa pa yan. bumabalik na Bakit si naman Bongo? doon sa mga Duterte? Sila muna, unahin ito. Bakit yon? Kasi tuloy ang tingin ng mga Duterte supporters. Tama nga, Sabi siguro ni Boying Remulla, putya namang interview na to. Akala ko ako yung mga kaskor dito. Parang lalong ibinulgar yung sikreto namin. Parang lalong nabulgar yung plano namin sa interviewing ito. Ang galing ni Ma'am Lucia. si Senator Amy, plan B to. Kailangan hindi Plan B manalo nga, si tama Sara talaga. Duterte, so ipitin natin. Wala na akong pakialam sa politika. Wow. But you're in government. Walang alam sa politika, tapos araw, umaga, gabi, nagpapa-interview. And you're an appointee of the But president. I am an appointee of the president, but I was put in a constitutional body. Inamin mo na, you're appointee of the president. Nang sinasabi mong constitutional body, talagang asong ulol ka. No? Kaya kahit i-deny ni Claire Castro, yung tagapagsalita ng Palacio de Polvoron, na hindi sila nakikialam sa usapin ng mga pagpa-file ng kaso pag-iimbestiga dahil marami daw trabaho si Bongbong Marcos. Iyan po yung pangunahin nilang tinatrabaho. Yung sinasabi ni Claire Castro na hindi galit si Bongbong Marcos sa BP Sara, yan ay isang napakalaking kasinungalingan dahil sila ay tinuturing nila na napakalaking tinik sa lalamunan nila ang mga Duterte
Kaya kung may problema ang bansa natin ngayon, kung may korupsyon, okay, imbestigahan nyo yung flood control sa Davao at war on drugs ng nakaraang administrasyon. At nakita natin yung kanilang mga linyata, panay mga pro-China, pro-China, pro-China. And pupunta tayo mamaya dyan sa usaping pro-China. Dahil mismo, yung nasa ahensya ng gobyerno natin dapat nagiging patas sa usapin po ng mga ganitong klaseng geopolitical issues. Ngayon, sinasabi nila lagi, no, nakalaban natin ang China, kakampi natin yung Amerika. Alam nyo, itong mga karatig bansa natin, hindi tayo 100% makakapagsabi nakakampi natin yung mga ito. May mga personal interest yan pagdating sa teritoryo. Yan yung Amerika. Kaya nandito sila sa atin. Kaya nag-deploy sila ng napakaraming kagamitan po nila. Kaya nagpatayo sila ng napakaraming ITCA site. Dahil mayroon po sila, no, na purpose. O sinasabi nga dyan, makakarating daw o maaabot to sa China. Itong missile typhoon po ba yun? Yung tawag natin dyan, sabi ni Frowner. Pero anyway, pupuntahan natin dyan mamaya. Kasi kasama po yan sa kanilang script. Which decides the fate of all Filipinos. Hindi to isang bagay na lang. Wag naman. Wag niyo ako pag-isipan ng ganyan, hindi ko gagawin. Wow, wag niyo akong pag-isipan ng ganyan. Wag kong gagawin yan. Wag kami, Boying Rimulya. Alam mo, mula nung umupo ka as DOJ, now Ombudsman, wala kang ginawa na kapaki-pakinabang para sa taong bayan. Ang ginagawa mo lahat is proteksyonan si Bongbong Marcos. Simula pa doon kay Percy Lapid, simula pa kay General Bantag. Balikan natin mga kababayan, yung ginawa nila kay General Bantag. Ang ginawa nyo kay President Duterte, tangina, Boying Rimulya, yung pagpapadala nyo kay President Duterte sa dahig. Hindi po yan nakakabuti sa ating bansa. Kaya nagkakagulo eh. Kaya maraming protesta, maraming nagagalit hanggang ngayon. Tapos ngayon sabihin nyo na wala kayong ginagawang masama, hindi kayo dapat pag-isipan. Ginagawa nyo lang trabaho para sa bayan ng Pilipino. Si Duterte, pinadala nyo sa dahig, hindi tumaan sa tamang due process. Yung issue kay Bantag, kay Percy Lapid, wala kayong ginagawang matino. And yung mga panggigipit ngayon, sa lahat na kaalyado ng mga Duterte, o ginawa nyo kay Harry Roque. Kasi Harry Roque wala ngayon sa ating bansa. Yung ginawa nyo sa mga vloggers, at marami pang iba, hindi po nakakabuti sa sambayan ng Pilipino. Kundi ito po is, no, nakakabuti lang sa inyong pinoproteksyonan na si Bongbong at si Martin. So what was the reason behind the charges now against Bongo, against the father of Bongo, yung si LTG ba yan? Ano na yan may kaso na dati final dyan si Senator Trillanes Trillanes pala yung alas nitong si Boying Rimulya. Wala na. Finish na kung si Trillanes yung alas niya. Hawak ko na yan a year ago. I mean, final nila sa DOJ. Kaya lang, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles na yan, sa Prosecutor General, na appointee ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na pakita sa Secretary of Justice, diniretso niya dito sa Ombudsman. Diretso sa Ombudsman. Kasi nga, alam niya, ikaw yung kakampi niya. Hanggang yung hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap eh. Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes nung isang araw. So bakit yun naman ang una mong inatupag din? Dahil Hindi ko nandiyan una inatupag yan. Dahil Kasi sa, yun ang unang dahil sa lumabas flood na control first issue, move mo Chikluchi, dahil sa flood control issue, sa mga diskaya, pag-aralan mo ang diskaya, kung kailan sila lumaki, at sa kanyang mga sagot, nagsimula sila lumaki 2016. So, kita nyo na ha. Hindi halata po mga kababayan po natin. Alam mo, hindi kasi usapin dito kung kailan sila nagsimula. Ang usapin dito, kung kailan sila gumawa ng corruption, ghost project, and substandard sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil sabi nga nila, sila ay ginigipit kung hindi sila gagawa ng mga substandard or ghost project, hindi sila magbibigay ng SOP na 25%, 30% sa mga congressman, hindi sila bibigyan ng pondo. So, kung ano na lang yung budget na mayroon, pinagkasya na lang nila. Ano nga asahan mo sa budget na halos ubusin na ng buaya? Wala na matitira sa kontraktor. Anong gagawin ng kontraktor para kumita? Ang natitira pag budgetin din. Ang nangyari, substandard at minsan ghost project.
O bakit bakit imbestigahan niya yung nakaraang administrasyon? Dahil namayagpag sila kasi ginawa nila na maayos ang kanilang trabaho. Ngayon, namayagpag sila pero hindi nila ginawa ng maayos ang kanilang trabaho dahil nga may kasabwat sila. Dati takot sila eh. Inamin nga nila na walang tumatanggap ng mga congressman o anumang nasa ahensya ng gobyerno nung panahon ni PRD dahil takot. Ngayon lahat gustong tumanggap. Wala na daw halos matira sa kanila eh. Hanapin mo ngayon yung koneksyon. Diba, paano ka lumaki? Ang unang kontrata niya, CLTG, malaki. First contract niya na malaki, Nako, Senator Bongo, ikaw talagang target ni Boyeng. CLTG. Oh, di mo pag-iisipan yun? 800 billion kagad. Tapos pagkatapos doon, billion-billion na ang kontrata. So, hindi yung kontrata at kung magkano pera nakuha nila. Hanapin mo agad kung may substandard or ghost project. Yung tanong natin kay Boyeng Rimulya, may substandard na ba at ghost project na ginawa ang CLTG at ang Diskaya? Yun ang tanong. Kung wala naman, ginawa nila na maayos ang kanilang trabaho. So anong problema mo sa kontrata nila at joint ventures ng CLTG at ng Diskaya kung sila ay nagtrabaho base doon sa kontrata at naayos? Sinasabi ka ni Senator Bongo, kung may anomalya na ginawa ang CLTG at Diskaya, siya mismo ang mag-file ng kaso sa kanyang pamilya. So ang challenge kay Boyeng Rimulya, imbis na mag-aakusa siya ngayon kay Bongo, dapat alamin niya yung joint venture ba ng CLTG at ng Diskaya, mayroon bang substandard? Mayroon po bang ghost project? Di kung wala, tumahimik siya dahil mahalata ng taong bayan na ito ay pamumulitika at tinatarget nila si Bongo dahil ito ang nangunguna sa survey sa pagiging Vice President pagdating ng 2028. Malinaw yan. Siyempre, natural lang na pag-iisipan mo yun. Well, natural din, syempre, na pag-isipan na kung si Martin tsaka si... Kasi nasa flood control yung O tingnan niyo po mga kababayan natin ha, kinakat ni Boyeng Rimulya ang sinasabi ni Miss Lochi Cruz. Kaya eh. Yes. Diba? Oo. Flood control projects din yun eh. Okay. Ito nagsimula ang lahat eh. Yes, Yung that's- impunity ng corruption ay talaga lumala nung panahon na yun. Doon Lumala yung panahon ng korupsyon ni President Duterte. Yan ay malaking kasinungalingan. Na sinasabi niya na 2016 nagsimula daw yung korupsyon. Yan ay malaking kasinungalingan. Dahil ang taong bayan nakikita na lahat na proyekto, lahat ng mga pera na inutang man yan o mayroon tayong mga proyekto ay nandyan. Ang daming mga proyekto ni President Duterte, iba't ibang tulay, kalsada, mga flood control na napakatibay. Walang nagreklamo na may substandard dito, walang may nagreklamo na may ghost project dito. At kung mayroon man, palagay mo makakaligtas sila sa panahon ni President Duterte. Hindi ka nakaligtas kahit mga kaalyado niya na may mga accusation or involving sa corruption. Diba? Kahit pa yung mga Diskaya o kahit pa yung pamilya ni Senator Pungko. Wala kayong mahahanap eh. Kaya pilit nyo lang ibabalik doon. Pilit nyo lang i-lace ang issue doon para kunwari, no? Imabuwas-buwasan ang galit ng taong bayan. Pero anong sabi ni Miss Loche? Wala eh. Yung corruption nagsisimula ngayon eh. wala talaga. Kaya umabot yan sa Farmally hanggat umabot dito. Parmali na naman yung target niya mga kababayan natin. Yung Parmali, di ba? Na-absuelto na po yun. O ngayon, bubuhayin na naman nila. War on drugs, bubuhayin na naman nila. Obvious ka na, Boyeng, na hindi ka nagsiservisyo para sa taong bayan. Kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez. Ito tao ni Martin Romualdez to, si Boyeng. Isang mahabang kasaysayan niya, Luchi, huwag mo puputulin. Magkakasama lahat yan. Yan ay lahat related. So parang sinasabi mo yung flood control projects na umabot sa 1.3 trillion since 2012, na karamihan nga ay nangyari din ito lang nakaraang 2-3 taon, di ba? Ay just a fraction of it, and so... Tapos, ang sinasabi ko rito, Luchi, the impunity Okay, yan na mga kababayan natin. Ha? So palpal po mga kababayan po natin. Hindi niya masagot kasi hindi rin papayag, hindi rin mag-a-agree sa kanyang taong bayan na yung issue ng flood control ay nagsimula ng Duterte administration or 2016. Wala po eh. Napakalinis yung mga stero, well implemented po yung mga proyekto. Sigo po na ako ng tsaa. Well implemented po yung mga proyekto nung panahon ni President Duterte. At silipin niya lahat ng mga infrastructure project. Kung may makita siya mga substandard or ghost project, napakaswerte nyo. Ibig sabihin, nalusutan pa
ang administrasyon ni President Duterte. Pero I don't know kung may makita po kayo. Dahil ang taong bayan, hindi sila nagreklamo nung panahon ni President Duterte. Nagpapasalamat dahil sa magandang ginawa ng nakarang administration. Hindi nila iniisip yung kasuhan yung nakarang administrasyon, ipa-impeach ang vice presidente, kasuhan yung mga nangontrata nung nakarang administrasyon. Hindi nila pinagawa yon. Kasi sabi nga nila, masasayang yung oras natin. Bumuo na lang tayo ng Presidential Anti-Corruption Commission. Sila nang bahala magtrabaho. Tapos tayo, trabahuin natin forward, hindi backward. Kasi pag backward, ito yung mangyayari. Mababaon tayo sa utang at matatawag na bangag ang presidente. Okay, jump on tayo sa usapin mga kababayan po natin, no, na umiinit ngayon. Ito po ang usapin ng SALN, mga kababayan po natin ha, na tila ba gusto pa rin nila proteksyonan itong SALN ni Bongbong Marcos. Pero yung SALN ni Vice President Sara, gusto nilang isa publiko. Pero bago ang lahat, kung kayo po ay hindi pa nakalike sa video ito, mag-like muna kayo. At syempre mga kababayan, ipakita muna natin ang good news kung paano po mahal, kung gaano. Ilansang na lang po ninyo sa krus. Wait. Meron po kaming 10 satellite offices sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Meron po kami sa Kawayan City, sa Isabela. Meron po sa Eastern Pascual. Sa Manawag. Ay ninyo Manawag, sa Pangasinan. Meron po kami satellite office sa Dagupan City. Meron po kami sa Santo Niño ng Tondo. Extension office. Kami sa Negros and Panay Islands sa Bacolod City. Doon po ay Santo Niño din po. Sa Ati-Atihan. Dito naman po tayo sa Cebu City. Nandun po kami sa bahay ni Senyor Santo Niño sa Cebu City. Grabe kalingking yung taga-Singapore. Sarman mo. Amen! Hinahangad na ninyo ang bakasyon. Sabi ng Diyos, bibigyan kayo ng bakasyon. Ang susunod po na project namin. So, ayan po, nakita nyo po mga kababayan na wag na natin tapusin yan. Of course, kung gusto nyo matapos yung buong video na yan, puntahan nyo po sa channel ng Isiminay, sa kanilang YouTube and sa kanilang official Facebook page. No? Marami po silang upload patungkol sa pagbisita po ng ating Vice Presidente sa Singapore at nakita natin kung gaano kamahal ng mga kababayan nating OFW itong mga Duterte at syempre si Tatay Digong at itong si Vice President Sara. And kasama po dyan sa kanyang pagbisita ay itong ating mga kilala at talagang mga batikang abogado, Senador Robin Padilla kasama dyan, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez, and Attorney JV Hinlo. Yung senador natin na sadyang tinalo lang ng Comelec. Okay, so nakikita nyo ngayon kung gaano nila dinudurog itong si VP Sara, sinisiraan, ganun po kamahal na mga kabayan nating OFW. Kaya imposible no, na matalo nila yan si VP Sara. Kaya kung nag-iisip sila kung sino yung kanilang pwedeng ipangtapat sa ating mahal na Vice Presidente. Kung sila po ay nai-stress na kung paano nila sirain, i-destroy ang pagkatao, credibility, dignidad ng ating Vice Presidente, siya po ay napakasaya lang. Kumbaga, enjoy lang. Kung anong mayroon, kung kausap yung mga OFW, ganoon lang. No? Enjoy lang. Talagang pakikipag-banding lang. Kasi yun naman talaga kailangan nating mga Pilipino. No? Sa kabila ng mga stress, kailangan pa rin natin maging masaya. Dahil ang buhay natin, no, ay minsan hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang
sa mundong ito. Kaya itong si Boyeng Remulla, mga kababayan po natin, no, dapat magtrabaho siya ng matino, lalo na mukhang may taning na po ang kanyang buhay. Okay, mga kababayan po natin, congratulations po kay Vice President Sara, congratulations sa organizer, congratulations sa mga kababayan natin sa Singapore na nakasalamuha po yung ating Vice Presidente. Usaping Vice Presidente pa rin tayo, mga kababayan, gigil na gigil po sila na gustong isapubliko ang salin ng ating Vice Presidente. Pero sa kanila, tinatago nila at gusto nila protektahan dahil baka magamit daw po ng kalaban against sa kanila. Hindi wow, kung kay BP Sara, wala silang pakialam kung magamit nila laban kay Vice President Sara. Kung sa kanila, takot sila baka gamitin ni Vice President Sara against sa kanila. Yun ang tinutukoy nilang opposition. Anyway, pakinggan natin yung balita. Reservations ang executive branch sa pagsasapubliko ng kanilang SALN. Bagamat sang-ayon sila dito, dapat kontrolado pa rin daw ang pagbibigay ng access sa isang mahalagang dokumento. Di ba? Kontrolado pa rin ang access sa napakahalagang dokumento. Sana all. Nagbabalik si Ivy Reyes. Bukas ang ehekutibo na maglabas ng kanilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero paalala ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi basta-basta naglalabas nito ang gabinete ng Pangulo. Kasi delikado rin ang buhay ng mga yan eh. Kung malaman mo kung saan ilan ang anak ko, ilan ang anak, ilan ang bahay niya, ibang address, madali mo puntahan, madali mo... Ganyan sila mga kababayan natin. Pagdating po sa mga sinisira nila at hindi nila kaalyado, kailangan laging naka-public. Kailangan pinapakita ang buong detalye. Kailangan ang mga report na confidential. Kailangan kung kay Vice President Sara, dapat ipakita sa tao. Pero kung sa kanila, dapat nakatago. Dahil ito daw po is may issue ng national security. Ang SALN, ang unang pabungad na ngayon ay mukhang malapit na pirmahan ng uod na si Boyeng Remulla, dapat daw ay bulaklatin, tama ba yung term natin? Bulaklatin yung SALN ni Vice President Sara, baka may tinatago daw at kailangan maisapubliko na. Pero pagdating po sa kanila, dapat daw ay may privacy at limitado lang ang ilalabas dahil baka magamit daw ito ng opposition laban po sa kanila at sa kanilang pamilya. Idi wow. Paano tayo makakita ng balance at patas na panggobyerno ngayon kung sila mismo ay dapat may exemption? Pagkalaban nila, pag si BP Sara, dapat lahat ay isa publiko. Kahit pa ito ay may banta sa seguridad ni Vice President Sara. Lalo na po yung kanyang CIF. Diyan makikita natin na ang gobyernong ito, mga kababayan po natin, na pinamumunuan ni Bongbong Marcos ay wala talagang katinoan. Lahat po sila ay mapagsamantala. Lahat po sila ay personal na interest lang yung iniisip. Pagnanakaw lang ang kanilang iniisip. Bulsa lang nila, magandang kabuhayan or buhay ng kanilang pamilya, yun lang yung iniisip. Pero mga ordinaryong Pilipino, bahala kayo dyan. Babahain kayo, bahala kayo dyan. Lilinduling kayo, bahala kayo dyan. Mababa yung sahod nyo, bahala kayo dyan. Traffic kayo, bahala kayo dyan. Basta't kami, nakakulimbat kami sa pera ng taong bayan. Wala kayong pampagamot sa ospital, bahala kayo dyan. Basta't kami, kaya namin nagpagamot sa ibang bansa, kagaya ng ginawa ni Martin Romualdez. Saldico. Bongbong Marcos. So ngayon, naglulustay sa Malaysia. Speaking of Malaysia, isa pa yan mga kababayan po natin. May mga nagtitrending na mga picture pala ha. Sige, pakita muna natin ito mga kababayan po natin. May mga nagtitrending na picture ngayon sa Malaysia na sa isang summit, no, ay hindi nila nakita itong si Bongbong Marcos, no? Ito 'yon mga kababayan natin, ipapakita ko po sa inyo ha. May isang pictorial, siyempre may video rin po tayo nakita na hindi daw po makita si Bongbong Marcos. Kaya yung tanong ngayon ng ilang mga Pilipino, pati po ba sa Malaysia ay naging ghost president itong si Bongbong Marcos? Ito po, summit, pictorial ng iba't ibang presidente, iba't ibang leader, prime minister. Sino yung wala dito? Si Bongbong Marcos. So naging ghost president po yung ating presidente. Ano nangyari? Hindi nakabangon, nalasing, hindi nakabangon,
Nasubrahan ng singhot. Hindi nakabangon, nasubrahan ng sarap. Yan ang iniisip natin. Kasi bakit wala? Bakit wala sa photo op? Anong ginawa niya, mga kabayan po natin? Naglakwat siya at nakalimutan na mayroon pala silang pagkikita sa isang Japan summit with iba't ibang leaders. Opo. Another pagkakalat, another kahihiyan na naman ito na ginawa ni Bongbong Marcos sa Malaysia sa isang 20th summit, mga kababayan, 20th ASEAN Japan Summit. No, si Bongbong Marcos ay nagkalat na naman at wala doon. Nako. Kaya alam ko na yung iisipin ng ating mga kababayan na sobrahan kasingot kaya hindi nakabangon. Okay, punta tayo sa ibang issue, mga kababayan po natin. Kaya muna natin yan and Of jump course, po we tayo also dito. know that you Okay, can't- tapos na yan, mga kababayan. Ito. Punta tayo dito sa patutsadahan ngayon nitong si Congressman Pulong Duterte. Alam mo kung marunong sila magpahiya, marunong po sila gumawa ng mga isyu, marunong po sila, mga kababayan po natin, magpakalat ng disinformation or fake information, hindi nila makakaya po yung mga Duterte. Dahil hindi papayag po ang mga Duterte na hindi sasagot sa kanilang mga kasinungalingan. Lalong-lalo na po sa usapin ng national security po natin, ng teritoryo po natin. Papayag po ba tayo na sasabihin ng Armed Forces of the Philippines na yung Typhoon missiles ng Amerika na nasa Pilipinas iaabot sa China? Ang tanong, bakit mo kailangan banggitin yan? At bakit nila in-encourage yung taong bayan na magalit sa mga Chinese national or sa kabuuan sa mga Chinese? Dahil karamihan po ng mga negosyante at produktong kinukonsume natin is made in China. So paano tayo magalit sa isang bansa na mga proyekto na ginagamit natin is made in China? And kung may problema sa West Philippines, supposed to be, kanilang problema yan. Dahil inuupuan po yun ng mga leaders. Hindi po yung ginagawang chismis at hindi po yan dinadaan sa pa-press conference lang. Kaya nagkakaroon ng pambubuli dyan sa West Philippines dahil mismo ang presidente, wala po siyang ginagawang aksyon. I don't know kung sinong nasa likod niya, kung bakit ayaw niya makipag-usap, makipag-dialogo sa China para magkaroon ng mapayapang solusyon sa West Philippines. Yan ang solusyon At alam niya ni Bongbong Marcos, alam niya na nasa Armed Forces of the Philippines natin. Alam niya na nasa Coast Guard natin. Pero bakit mas pinipili nila na makipagbardagulan sa China at alam nila na wala naman tayong laban? Magpapahabol sila, magpapabomba sa China. For what? Para sabihin na tayo hinaharas. O bakit hindi upuan niya? Kaya yun ang sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. Na bago magsalita itong si Browner, dapat ipakita niya muna na kaya niyang depensahan ang mga Pilipino sa mga magnanakaw sa ating bansa. And ganon din itong si Tariela. Tariela na mukhang bakla ata ito, mukhang crush niya ata si Congressman Pulong, hindi ito nagiging Coast Guard Parang nagiging attack dog ito ni Gadon at ni Bongbong Marcos. Baka gusto makakuha pa ng mas mataas na posisyon sa kabinet ni Bongbong Marcos. Panay depensa ito at panay pang-atake sa mga Duterte. Hindi kasi yan ang solusyon Yung solusyon dyan ay yung mga leaders yung mag-uusap. Yung pagsasalita ni Tariela, yung pakikipagbardagulan sa China, hindi po yun mariresolve pa. Sa totoo lang, ano pakialam ng China dyan kay Tariela? Ano pakialam ng China dyan dito kay AFP Chief Browner? Wala pakialam ng China dyan. Yung pakialam niya lang kung paano sila makipag-usap ng presidente natin. Siyempre, yung mga yan, may prinsipyo rin sila, pinaniwalaan tayo, mayroon din tayo. O paniwala nila sa kanila yung ilang area dyan sa West Philippines Siyempre, tayo, by arbitral ruling, sa atin yan. Hindi nagkakasundo kasi may sari-sariling claim. So, paano magkasundo dyan? Mag-usap yung dalawang leader. Pero yan ang hindi ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya paulit-ulit yan ang sinasabi ni BP Sara. Hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ng China sa West Philippines. Kinukondinan niya. Pero, itong usapin ng foreign policy ay problema yan ng presidente. Siya yung gumawa ng aksyon. Hindi yan madadala sa mga press conference na yan.
Walang pakialam ang China dyan. Kailangan ang dalawang leader ang magkaroon ng kasunduan, magkaroon ng mutual understanding ang Pilipinas at China kung paano po magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Yan din ang sinusulong nitong si Congressman Pulong Duterte. Pero syempre, bilang mga attack dog ni Bongbong Marcos, kung ano man, no, yung sasabihin ng mga Duterte, ang bilis nilang rumisbak. Akala nila siguro, mga kababayan, mapapatahimik nila at tatanggapin na lang ni Congressman Pulong Duterte yung kanilang mga kasinungalingan na pilit na pinapaniwala sa taong bayan. Ito, panoorin nyo. Si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Brawner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Brawner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? May punto naman, mga kababayan po natin, di ba? Bakit mo magsasabi yung ganyan? Bakit mo pagmamayabang yung Typhoon missiles na yan? Hindi naman sa atin yan. Hindi naman pagmamayari natin yan. At bakit pa kailangan paparinggan ng China? Di parang ikaw yung nagpo-provoke na magkaroon ng gulo. Parang gusto mo na magkagulo. Bakit pa china-challenge? Ipalagay mo makakarating ba yan sa China? Sa dami ng kanilang mga anti-missiles, no, na malamang ay nakaharap yan dito sa atin, pati yung missiles nila, kasi nandito yung napakaraming IDCA site. At kung siguro hindi nila sila sa publiko, baka nga naman ang duda ko, baka nandito na nakaimbak yung mga baril or mga bala ng Amerika, no, at kagamitang pangdigmaan. Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa. Mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Tama. Kung hindi raw kaya ni Brawner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At Yun, tama po yun, mga kababayan po natin. Kaya nakakahiya po kay Brawner. Kaya para kay Brawner at dito kay Tariela, magtrabaho na lang sila. Wag po silang maging propagandista ng mga kano para po sa ikakasira din ng ating bansa. Kasi ang ginagawa nila kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Yung nasisira dito, yung ating bansa naman po eh. Kasi ang China may sariling paniniwala yan. Tayo may sarili tayong paniniwala. Again, ulitin ko, yung problema dyan sa West Philippine Sea ay issue po yun ng foreign policy. At ang makakaresolba po yan. At kung gusto nilang maresolba, kailangan upuan yan ng dalawang leader. Tayo may kanya-kanya tayong opinion. Kung tatanungin tayo, ako personally, lalaban ka ba para sa West Philippine Sea? Oo naman, dahil teritoryo natin. Papayag ka ba na kukunin ng China ang West Philippine Sea? Hindi pa tayo papayag. Dahil sariling teritoryo natin yan eh. Pero ang tanong, may laban ba tayo? Yun ang wala tayo. Wala tayong laban. Kaya kung gusto natin makikipaglaban dahil sa issue ng West Philippine Sea, bago mangyari yan, dapat makipag-usap muna si Bongbong Marcos at resolbahin sa pamamagitan ng diplomasya yung issue dyan sa West Philippine Sea. Dahil kung tatanungin mo ang lahat ng mga Pilipino, maka Duterte o maka Marcos, isa lang yung sagot sa inyo eh. Kaya nyo bang, papayag ba kayo na ibigay na lang sa China ang West Philippine Sea? Ang sagot natin hindi. Papayag ba kayo na kukunin ng China? Ang sagot natin hindi. Kaya mo bang makikipaglaban, makikipagpatayan dyan sa issue ng West Philippine Sea? Kung sakaling agawin ng China, ang sagot ng mga Pilipino, oo naman. Bilang isang Pilipino, hindi tayo papayag na tayo po ay inaagawan ng kahit isang sentimetro lamang na teritoryo. At yan po ay laging sinasabi ni Tatay Tikong. Pero hindi madadaan sa anumang pagmamayabang, anumang gulo, gera, yung issue dyan sa West Philippine Sea. Madadala po yan sa usaping diplomasya. At kung saan tayo magkasundo, dapat doon mag-usap itong mga leaders natin. Kaso, iwan ko ba kung anong klaseng presidente meron tayo ngayon. No? Kahit hindi ko na sabihin, kayo mismo mga kababayan natin, alam nyo kung anong klaseng presidente
mayroon tayo ngayon. Kaya wag tayo magtaka dahil napakaraming pangako pero walang natutupad. So, ayan o. Napaplas sa screen natin. And tingnan mo ha, pati yung gurang na ito na magnanakaw, absuelto. Ganyan po sila ngayon. Lahat ng mga kakampi po nila, kahit illegal yung pinagagawa, absuelto. Basta't patuloy lang na magsalita. O ito, tingnan mo itong mga dilawan. Kasabot na nila ngayon, puro ikulong yung kurakot, pero hindi mapangalanan kung sinong kurakot. Hindi mapangalanan si Martin, si Saldi, at si Bongbong. Ayan o, puro sila rally. Kurakot, sinong kurakot? Hindi nila mapangalanan. Ang gusto nila daw is impeach si Vice President Sara. Anak ng baka. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan po natin. At marami pa po tayong mga issue na pag-uusapan. At isusunod na po natin yan. No? God bless po sa atin lahat. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan po natin. At hindi natin titigilan ang isyong ito. Hindi rin po tayo pwede manahimik. Sa kabila na may mga vloggers na pinapatahimik, binubusalan, may mga vloggers na pinapaaresto. Mag-ingat lang tayo, pero hindi tayo pwedeng manahimik, lalo na po sa usapin ng korupsyon. Sapagkat kung mananahimik tayong mga Pilipino, sino pa yung magsalita? Ano pong mangyayari sa sunod na mga henerasyon po natin? Wala na. Kung hayaan natin sila, tanggapin na lang natin yung pagnanakaw nila, na wala tayong aksyon na gagawin, from now, siguro, magdedire-diretso sila. Wala na. Lahat tayo siguro ay magiging alipin na lang. Ano na lang siguro, tanggapin na lang kahirapan, samantala sila ay mayaman. Okay, maraming salamat. Paalam. Mabuhay po ang bansang may isa.